Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po'y araw ng Martes, August 4, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo na ngayong araw. Presyo naman ng kada kilo ng LPG tumaas. Vice President Sara Duterte bukod tanging Vice Presidente at dating DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Discrepancy sa mga acknowledgement receipts sa confidential funds ng OVP, tinukoy ng dating State Auditor ng COA sa impeachment trial. Malacanang tiniyak na ilalaban ng pamalaan ng 85 pesos wage hike sa kabila ng utos ng korte na pansamantalang nagpahinto sa implementasyon nito. Malacanang walang nakitang mali sa panawagan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na magbitiw na ang mga opisyal ng gobyerno na pro-China. Sandigan Bayan 2nd Division ibinasura ang mosyon ng ombudsman na tanggalin sa mga kakasuhan ng graft si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan upang gawin itong state witness. Metro News, Manila Mayor Isko Moreno pinaalalahanan ng mga residente ng lungsod na mag-ingat ngayong tag-ulan sa gitna ng bahagyang pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa Maynila. Sa ating Science and Technology News, nanotechnology para sa pagtatanim ng niyog, itetest ng Philippine Coconut Authority at isang Japanese firm. Lifestyle News, lungsod ng Maynila pasok sa top 10 best cities in the world for street food ng isang global magazine. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa, nanguna sa US ang 1984 album ng American singer-songwriter na si Prince. Anong album at mga kantang kasama rito, alamin. At sa balitang kakaiba, mga window cleaner mula sa iba't ibang bansa nagtipon-tipon para sa isang kompetisyon sa London. Tamang oras sa buong Pilipinas, alas 6:38 na. Magandang Tuesday morning. Kami po yung tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlene Olanyo. Tako na po tayo sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, nakasaad na matatapesan ng 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang kada litro naman ng gasolina ay may rollback na 73 centavos, habang ang kerosene naman ay 2 pesos at 9 centavos ang bawas sa kada litro. Samantala, tumaas naman po ng 3 pesos at 67 centavos ang kada kilo ng tangke ng liquefied petroleum gas o LPG. Katumbas ito ng 40 pesos at 38 centavos na taas presyo sa regular na 11 kilogram na tangke. Ang oil price adjustment ngayong linggo ay batay sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa gitna pa rin na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. 774 Balita Ngayon. Inihayag ng Commission on Audit at COA na bukod tanging si Vice President Sara Duterte ang pangalawang pangulo na kanilang naisailalim sa auditing. Sa Day 11 ng impeachment trial, tinukoy ng dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO na si Roderick Wamil na mula noong maitalaga siya sa tanggapan noong 2014, bukod tanging si BP Sara lamang ang kanyang naisailalim sa audit ng confidential funds. Paliwanag ni Wamil, si BP Sara lang ang Vice Presidente at bukod tanging dating DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Hindi anya nagkaroon ng confidential at intelligence funds ang mga dating Vice Presidente na sina Jejomar Binay at Leni Robredo. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds? Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may Bakit, confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo
ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Samantala, tinukoy naman ni Wamil na kay BP Sara ang mga lagdang nakalagay sa Physical and Financial Plan ng OBP na ibig sabihin ay sinertipikahan ng pangalawang Pangulo na ang layunin ng cash advance sa confidential funds ay kanilang na-accomplish. Gayunman, napansin ni Wamil ang period ng liquidation report na December 21 to 31, 2022, gayong ang nakalagay sa cash advance sa kanilang Physical and Financial Plan ay para sa 4th quarter ng 2022 pero na-disburse lang ang pondo sa loob ng 11 araw. Based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. Physical and Financial Plan ng OBP na inaprobahan noong December 2022 ay hindi compliant sa Joint Circular dahil hindi inilagay ng OBP ang kanilang specific confidential activities na paggagamitan ng confidential funds. Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the joint circular. Hindi ito specific according to you and according to 4.2 of the joint circular. Can you please enlighten us? Ano itong section 4.2 ng joint circular? Under item 4.2 po ng joint circular, all requests or allocations for CF must be supported with a physical and financial plan which must indicate the proposed amount allocated for each program and activity dahil ito po yung magiging basis for the disbursement ng kanilang confidential fund. At yung mga sinabi mo, nakikita ba dyan sa dokumentong yan? Wala, based po on this submitted physical and financial plan, hindi po nakikita rito yung kanilang specific confidential activities na kanilang pagbabasihan sa kanilang disbursement. Yan po ang bahagi ng Day 11 ng impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. 774 Balita Ngayon. Tinukoy ng dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil ang mga discrepancies sa mga acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP para sa period ng December 21 hanggang 31 taong 2022. Matatanda ang nag-issue ng Notice of Disallowance ang COA para sa mahigit 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na natukoy na paglabag sa 2015 Joint Circular na nagtatakda ng limitasyon na sa dapat lang na paggagamitan ng confidential funds. Iprinisinta at kinumpirma ni Wamil ang mga acknowledgement receipts na natanggap ng mga pay para sa confidential funds ng OVP kung saan ilan sa mga ito ang acknowledgement receipt na 70,000 pesos para sa pambayad ng mga gamot bilang reward na tinanggap at nilagdaan ng kontrobersyal na si Mary Grace Piatos na may petsang December 30, 2022. Dagdag pa rito ang mga acknowledgement receipts na pirmado ni na Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patiting, Andy Lim, Alejandro Piquit, Fiona Biong, Cisfrunyo Balsac at Gabriel Bisaya. Maliban umano sa hindi tiyak kung totoong mga pangalan ng mga nakalagda, napo na rin ang discrepancy sa mga petsa ng lagda dahil ang ilan sa mga ito ay nilagdaan ng December 2023 na hindi sakop ng period ng disbursement coverage na December 2022. Ipinunto ni Wamil na mayroong discrepancy o sobra ng 150,000 pesos ang kabuang gastos makaraang umabot sa 125,150,000 pesos ang halaga ng acknowledgement receipts pero base sa COA ICFAW ay 125 million pesos lang ang ibinigay na confidential funds sa OVP. Based sa tabulation na ginawa mo, na sinabi mo na summary ng mga acknowledgement receipts, how many is the total of the acknowledgement receipts? Based on the acknowledgement receipts po, ang lumalabas na expenses ay 125,150,000. 125 million
150,000. 150,000. For what period is this, Mr. Witness? Based on the documents po na submitted to us, December 21 to 31, 2022. Pero katulad nga po ng sinabi ko, some of the dates po dun sa acknowledgement receipts ay naka-dated December 2023. Okay. Sinabi mo na ang total is 125,150,000. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICFAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Confidential funds expenses ng OVP para sa period ng December 21 hanggang 31, 2022. Ilan sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay various goods, 34.8 million pesos, mga gamot nagkakahalagang 24.9 million pesos, supplies na 11.8 million pesos, 500,000 pesos na tables at chairs, at 3 million pesos para sa desktop computers at printers. Dagdag ni Wamil, ang mga payment para sa tables and chairs at desktop computers and printers ay nakacharge sa cash advance ng confidential funds pero hindi nakadetalye kung ito ba ay ginasto sa confidential operations o activities. Samantala, liquor ban mahigpit na ipinatutupad sa Isabela dahil sa Bagyong Luis. O dating Bagyong Luis, detalye ihahatid ni Angel Garcia. Mahigpit nang ipinatutupad ng Philippine National Police ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat sa pananalasa ng Bagyong Luis. Ayon sa PNP, pinatutupad ang pagbabawal sa pag-inom at pagbebenta ng alak alinsunod sa ordinansa ng Sangguniang Panlalawigan ng Isabela. Sa ilalim ng ordinansa, multa na 2,000 piso ay papataw sa sinong mga mahuhuling lasing habang umiiral ang liquor ban. Kapag hindi ito nabayaran sa loob ng 7 araw, maaari itong tumaas sa 3,000 piso o patawan ng 3 buwang pagkakakulong o pareho depende sa desisyon ng korte. Samantala, ang mga individual o establishmento na mahuli namang nagbebenta ng alak ay pagmumultahin ng 4,000 piso kung saan maaari pa itong tumaas sa 5,000 piso na may kaakibat na 6 na buwan na pagkakakulong at posible ring kansilahin ang kanilang business permit kapag hindi nabayaran ang multa sa loob ng 7 araw. Kasabay nito muling nagbabala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang paglangoy, pangingisda at paglalayag habang nananalasa ang bagyo upang maiwasan ang anumang trahedya sa karagatan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, suspensyon sa 85 pesos na aumento sa sahod pinababawi ng mga senador. Conde Batak sa report. Nanawagan ng mga senador sa pamahalaan na bawiin ang suspensyon ay pinataw ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Nag-issue ang Pasig Regional Trial Court ng Temporary Restraining Order o TRO sa implementasyon ng wage hike matapos na maghain ng petisyon ng 2 construction companies na tumukoy sa kakayahan ng mga employers na magbigay ng dagdag na sahod. Iginiti Committee on Labor Chairman Joel Villanueva na hindi dapat nagkaroon ng TRO sa inaasahang dagdag na sahod at dapat agad na resolbahin at bigyang linaw ang Article 126 ng Labor Code. Hinimok ni Senator Riza Ontiveros ang Department of Labor and Employment at Office of the Solicitor General na ipatigil ang suspensyon sa 85 pesos na dagdag sa arawang sahod para ma-dismiss ang TRO. Hinikayat din ng senadora ang business community na dumaan sila sa administrative process para sa exemption sa pagpapatupad ng salary increase. Samantala maghahain naman si Senator Raffy Tulfo ng panukalang batas para amyendahan ang probisyon ng Article 126 ng Labor Code na nagbabawal sa mga korte na mag-issue ng injunctions o restraining orders laban sa mga proceedings, mga hakbang at proseso ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Gini Tulfo, kakarampot na nga lang ang dagdag na sahod sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin ay pagkakait pa ito sa mga manggagawa na nais lamang maitawid ang mga dagdag na gastusin. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. At Conde Batak.
774 Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Malacanang na ilalaban ng pamahalaan na pagkapatupad ng 85 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa kabila ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Regional Trial Court o RTC na pansamantalang nagpahinto sa implementasyon nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na iginagalang ng pamahalaan ang naging desisyon ng korte, ngunit magsasagawa ito ng mga legal na hakbang upang maipatupad ang wage order. Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Iginit din ni Castro na ang anumang apela laban sa wage order ay dapat ihain sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB na siyang nagpatibay sa dagdag sahod at hindi sa korte. Ang Office of the Solicitor General, anya, ang nangunguna sa pagdepensa sa wage order upang matuloy ang pagkapatupad ng 85 pesos na aumento. Git pa ni Castro, karapatan ng pamahalaan na ipaglaban ng aumentong nararapat para sa mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Isa pang balita, Labor Secretary Francis Tolentino nanindigan na pangangalagaan ng kapakanan ng mga manggagawa. Gina Mape sa detalye. Pinawi ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pangamba ng mga manggagawa sa pribadong sektor na pagbaliwala ng kalingin sa kapakanan ng mga trabahador. Binigyan din ni Tolentino ang pangako ng kagawaran na pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga manggagawa kasunod ng pagpigil ng korte sa aumento sa sahod sa National Capital Region. Ginagarantiyahan ng kalihim na patuloy na tinataguyod ng DOLE o Department of Labor and Employment ang mga karapatan ng mga kawani. Nagpadala na anya siya ng mga abogado ng kagawaran upang tulungan ang Office of the Solicitor General sa pagrerepresenta sa pamahalaan sa pagdinig kaugnay ng Temporary Restraining Order na inilabas ng Pasig City RTC laban sa taas pasahod. Ayon sa kalihim, kaisa ang dole ng mga manggagawa sa pagsusulong ng kanilang dignidad at kapakanan sa pamamagitan ng diwa ng tripartism. Anya patuloy na sinusuportahan ng kagawaran ng wage hike at nananatiling kumpiyansa na mareresolba ang usapin sa pamamagitan ng legal na proseso. Tiwala ang kalihim na marulutas ang pagkaantala sa aumento ng sahod upang matiyak na matatanggap ng mga kawani ang nakatakdang adjustment sa kanilang sweldo. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Sa isa pang report, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at liderato ng Kamara hinamon na manindigan para sa interes ng mga manggagawa. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Hinamon ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang liderato ng Kamara na manindigan para sa interes ng mga manggagawa. Panawagan ni Sandanya kay Pangulong Marcos, sertipikahang urgent ang panukalang 200 pesos legislated minimum wage hike habang apela naman niya sa liderato ng Kamara iprioridad ang pagpasa nito. Mensahe yan ni Sandanya kaakibat ng kanyang paggiit sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na tuluyang ibasura ang petisyon laban sa 85 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Nababahala si Sandanya na gamitin ang kasong nakabinbin sa Pasig RTC laban sa wage increase para harangin din ang iba pang mga pending wage petitions sa ibang mga rehiyon sa bansa. Katuwang ni Sandanya na naghain ng House Bill No. 766 o panukalang dagdag na 200 pesos sa minimum wage ay sina Representatives Shell Jokno,
Dada Kiram Ismula at Kakabag-aw. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, walang nakikitang mali ang Malacanang sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na dapat nang magbitiw ang mga halal na opisyal na pabor sa posisyon ng China sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro matapos batikusin ni Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Teodoro sa pagsasabing wala itong karapatan na diktahan ng mga opisyal na inihalal ng taong bayan at hindi trabaho ng Defense Chief ang magsagawa ng loyalty test. Ayon kay Castro, pagmamahal sa Pilipinas ang ipinakita ni Teodoro sa kanyang naging pahayag. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para sa isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So, wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Sinabi pa ni Castro na mas mabuti pang lumantad ang mga may kaparehong pananaw ni Congressman Pulong upang malaman ng publiko kung sino ang tunay na naninindigan para sa interes ng bansa. Binigyang diin din ni Castro na ang katapatan ng bawat Pilipino ay dapat nakatuon lamang sa Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak ng Malacanang na mananatiling nakabatay sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award ang paninindigan ng Administrasyong Marcos sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 774 Balita Ngayon. Malacanang suportado ang investigasyon sa aligasyong nagsusugal si DOH Secretary Jose Pujalte Jr. Balita po ihatid ni Chanel Salazar. Suportado ng Malacanang ang pagsasagawa ng investigasyon sa reklamong inihain laban kay Health Secretary Jose Pujalte Jr. kaugnay na umano'y pagkakasangkot nito sa sugal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalagang masiyasat ang reklamo upang matukoy ang katotohanan. Kikilos naman anya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung may mapapatunayang ebidensya laban sa kalihim. Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan. Sa reklamong inihain ng mga nagpakilalang concerned citizen sa Presidential Complaint Center, inakusahan si Pujalte na madalas umanong magsugal sa mga kasino at gumagamit ng iba't ibang alias sa mga hotel. Mariin namang itinanggi ni Pujalte ang mga aligasyon at iginiit na walang katotohanan ng mga ito. Samantala nilinaw ng Malacanang na hindi nito sinusuportahan o tinututulan ng panawagang suspindihin ang kalihim habang isinasagawa ang investigasyon. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, ibinasura naman ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mosyon ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft kaugnay ng flood control kickback scheme. Ang kaso ay kaugnay ng umunoy pakikipagsabwatan ni Bonoan kay Senador Jinggoy Estrada upang maisama ang mga flood control projects sa 2025 national budget kung saan umunoy tumanggap ang senador ng 213.7 million pesos na kickback. Sa resolusyong inilabas
noong August 3, binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng Ombudsman na baguhin ang impormasyon ng kaso upang alisin si Bonoan bilang akusado. Ayon sa Sandigan Bayan, ang pagtanggal kay Bonoan bilang co-accused sa kaso ay magpapabago sa teorya ng prosekusyon mula sa buhatan ng dalawa tungo sa pananagutan ng iisang akusado, kaya maaaring maapektuhan ng depensa ni Estrada. Gayunman, nilinaw ng korte na ang kanilang desisyon ay hindi nangangahulugang hindi na maaaring gawing state witness si Bonoan at hindi rin ito hinuhusgahan ang halaga o kredibilidad ng anumang testimonya na maaari niyang ibigay sa inaharap. Dagdag pa ng Sandigan Bayan, maaari pa ring hilingin ng prosekusyon na maging state witness si Bonoan sa tamang yugto ng paglilitis at basta nakasusunod sa mga rekisito ng batas. 774 Balita Ngayon. Mga ka-Newsik Impunto, 1 minuto na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Manila Mayor Isko Moreno pinaalalahanan ng mga residente ng lungsod na mag-ingat ngayong tag-ulan sa gitna ng nagbabadyang pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa Maynila. Metro News at ni John Abakiran. Nagpaalala si Manila City Mayor Isko Moreno sa kanyang mga residente na mag-ingat lalo na ngayong tag-ulan. Ito'y matapos makapagtala ang lungsod ng bahagyang pagtaas sa influenza-like illness. Sa datos ng Manila Health Department, nakapagtala ang lungsod ng bagong 4 na datos ng influenza-like illness cases, 2 bagong dengue cases, habang wala namang bagong kaso ng cholera, typhoid fever, severe acute respiratory infection, at leptospirosis. Kasunod nito, nagpaalala si Moreno na dalasan ang paghuhugas ng kamay at kung may sakit ay umiwas na lumabas upang hindi na makahawa pa. Ako po si John Abakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Abakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 33 centavos, 70 pesos and 87 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 80 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 33 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Mga ka-Newsik, oras na para alamin ang resulta sa Lotto. Hatid sa atin yan ni Jackie Magistrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi August 3, 53, 2, 17, 44, 34, at 5. Muli ang winning number combination sa Grand Lotto 655 ay 53, 2, 17, 44, 34, at 5. Umabot sa 110,824,717 pesos and 35 centavos ang papremyo sa naturang Lotto game. Ang lumabas naman na bola sa Mega Lotto 645 ay 27, 29, 34, 8, 32, at 36. Ulitin ko lamang po, ang lumabas na kombinasyon sa Mega Lotto 645 ay 27, 29, 34, 8, 32, at 36 na may jackpot prize na 15 million pesos. Kagabi, isang mapalad na lone bettor ang nag-uwi ng naturang jackpot prize na bumili sa PCSO Lotto outlets sa Negros Occidental. Yan ang recap ng resulta ng August 3, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645. Samantala, narito ang jackpot estimate sa laro mamayang gabi. 19 million pesos para sa Lotto 642. 25,270,000 sa Super Lotto 649. At 184 million pesos para sa Ultra Lotto 658. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774
your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Nanotechnology para sa pagtatanim ng niyog, itetest ng Philippine Coconut Authority at isang Japanese firm. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Nagkasundo ang Philippine Coconut Authority o PCA at ang Japanese firm na Mitsui upang subukan ang paggamit ng makabagong nanotechnology sa pagtatanim ng niyog sa Pilipinas matapos sa 8 buwan na negosasyon. Ang Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan noong 27 ng Hulyo ngayong taon ay nagtatakda ng 2 taon na field trial para suriin kung epektibo ang teknolohiya sa pagpapataas ng ani at pagpapabuti sa kalusugan ng mga puno ng niyog. Sa ilalim ng kasunduan, ang kumpanyang Mitsui ang magbibigay ng kanilang sariling invention at patent na nano-formulated nutrient technology habang ang PCA naman ang mamamahala sa mga pagpili ng mga trial site o lugar na pagtatamnan at magbibigay ng technical support sa buong panahon na isinasagawa ang proyekto. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang pagkakaiba ng nanotechnology sa tradisyonal na pataba kung saan sa halip na ikalat ang pataba sa lupa, ay gagamit ito ng mga microscopic nutrient capsule na direktang i-inject sa katawan o puno ng niyog na magpapabilis na masipsip ng halaman ng sustansya gamit lamang ang maliit na dami ng nutrient solution. Matagumpay na rin nailunsad at nagamit ang naturang teknolohiya sa mga oil palm plantation. Matatandaan na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o SONA na target ng pamahalaan na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog hanggang sa taong 2028 upang mas palakasin pa ang agrikultura at ang kita ng mga lokal na magsasaka sa bansa. Manatiling may kaalaman sa agham teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Lungsod ng Maynila pasok sa top 10 best cities in the world for street food ng isang global magazine. Lifestyle Lucia hatid ni Mika Fajardo. Nakakuha ng pwestong lungsod ng Maynila sa top 10 best cities in the world for street food ngayong 2026 ng global magazine na Time Out. Sa listahang inilabas ng magazine, nasa ika-4 na pwesto ang Maynila na may 58% na approval rating, kapantay ng Mexico City, batay sa survey ng 24,000 residente ng mga lungsod sa iba't ibang panig ng mundo na isinasaalang-alang ang abot kayang presyo at kalidad ng street food. Nanguna naman sa listahan ng Ho Chi Minh City sa Vietnam na may 63%, na sinundan ng Kuala Lumpur sa Malaysia na may 62%, habang magkatabla sa ika-3 pwesto ang Jakarta sa Indonesia at Taipei sa Taiwan na kapwa may 59%. Kinilala ng Time Out Magazine ang iba't ibang tanyag na pagkain at pamilihan sa bawat lungsod, kabilang ang pho at banh mi ng Ho Chi Minh City, satay at chak kway teow ng Kuala Lumpur, maging ang mga warong at night market ng Jakarta at Taipei. Kasama rin sa top 10 ng listahan ng Hanoi, Vietnam, Johannesburg, South Africa, Bangkok, Thailand, Mumbai, India, Marrakesh, Morocco, Los Angeles, United States, Beijing, China, Singapore, Jaipur, India, Guadalajara, Mexico, Nairobi, Kenya, Bucharest, Romania, New Delhi, India at Accra, Ghana bilang mga nangungunang destinasyon para sa street food sa buong mundo. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa, nanguna sa US ang 1984 album ng American singer-songwriter na si Prince. Anong album at mga kantang kasama rito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 4 taong 1984, nagsimula ang 24 na linggong pangunguna sa US album chart ng Purple Rain album ng American singer, songwriter, and actor na si Prince, katuwang ang kanyang backup band na Revolution. Ang naturang 6th studio album ni Prince ay nirelease noong June 25, 1984. Nilabas ang album sa ilalim ng Warner Records bilang soundtrack ng 1984 film na Purple Rain na pinagbidahan din ni Prince at bumenta ng higit 20 milyong kopya sa buong mundo at naging ika-7 best-selling soundtrack album of all time. Bahagi ng album ang kantang Purple Rain na ginawaran ng Recording Industry Association of America o RIAA ng Certified Gold Award at ikinonsidera bilang signature song ni Prince.
pumasok ang kanta sa number 2 spot sa US Billboard Hot 100 at naranggo sa number 18 sa listahan ng Rolling Stone magazine noong 2021 na 500 Greatest Songs of All Time. Nang pumanaw si Prince noong April 2016, muling pumasok ang kanta sa Billboard Hot 100 at naabot ang top 4 spot. Maliban sa Purple Rain, ilan pa sa mga awiting nakapaloob sa Purple Rain album ang mga kantang When Doves Cry, Let's Go Crazy, Take Me With You at I Would Die For You. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. At sa ating balitang kakaiba, nagtipon-tipon sa London ng mga magagaling na window cleaner mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa taunang World Window Cleaning World Cup na isang contest para sa bilis at husay sa paglilinis ng bintana. Sa contest na ito, itinuturing ang window cleaning bilang gawaing nangangailangan ng matinding pagsasanay, mabilis na galaw at eksaktong kontrol. Pero hindi lamang bilis ang mahalaga sa contest na ito dahil kailangan ding pulido ang resulta ng paglilinis, walang mancha, guhit o patak ng tubig sa bintana. 3 hurado ang mag-iinspeksyon sa resulta. Bawat maliit na guhit o patak ay may dagdag na 0.5 seconds, habang ang mas malaking mancha ay maaaring magdagdag ng 1 buong segundo. Ang mananalo ay tatanggap po ng 1,000 British pounds o mahigit 81,000 pesos. Ngunit para sa mga kalahok, bukod sa cash prize ay mas mahalaga na makilala sila bilang pinakamahusay na tagalinis ng bintana sa buong mundo. Sa halagang 81,000, patulang ko to. Diba? Paglilinis ka na ng bintana, no? Oh, diba? Pag-practice tong bintana dito. Oh. Pero kita mo, di ba, parang may technique sila eh. Oo. Feeling ko hindi siya ganun kadali. Akala Oo. lang natin na madali lang magpunas sila ng bintana. Pero parang mayroon silang mga technique talaga Oo. eh. Kasi may iba, eto partner, baka na-experience ninyo ito eh, yung pagka sa may mga gas station, di ba? O yung mga gas attendant eh, naglilinis ng salamin doon. Oo. Pero sa kanila, isa lang yung technique. Pero yun nandun sa video natin, Diba? may sarili sila. Correct. Sa ngalan ng 81,000, mag-practice na raw tayo. O siya, yan na po ang ating balitang kakaiba para ngayong Tuesday morning. Partner, bago tayo matapos ating balitaan, ibigay na natin ang katanungan para sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ating kong katanungan ay umaga na ito, pabor ba kayong ipagbawal ang mararahas na pelikula sa telebisyon para maibsan ang epekto nito sa mga kabataan? Ayun, padala nyo na po ang inyong sagot as early as now. Text line po natin 0929-321-8738 at pwede rin kayo magpadala ng inyong mga opinion sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan ang maiinit na balita ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Kami po niyong tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.